Hey sa inyo mga katiktik, ngayon ibabahagi ko ang aking karanasan sa pag-bypass ng Redmi 13C na Hyper OS na po ito mga katiktik. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo na tayo ay nakakonect sa Wi-Fi, and then syempre ipapakita ko rin na ito ay naka Google account. Ayan mga katiktik, so yun, ayan mga katiktik ko, yan, wait lang natin para makita nyo na naka Google account. And this is Android 14 para sa inyong mga kaalaman. Ayan, naka Google account po. Ayan po siya mga katiktik. So kailangan natin dito ng SIM card na may pin code. Ayan o. Itong ilalagay natin is yung SIM card to na may pin code. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano lagyan ng pin code, paano lagyan ng SIM card ng pin code, is meron tayong link dyan sa description. Tingnan nyo lang kung paano lagyan. So pag inlagay natin yan, siyempre manghihingi ng pin code. Pindutin lang natin tong emergency. Ayan, emergency, pindutin, tap mo lang. Yan ang purpose natin, yan ang kailangan natin. So dial mo lang 911 at pagkatapos nyan is i-eject lang natin. Eject lang natin at palitan natin ng SIM card na walang pin code. So wala na namang pin code ang ating ilalagay na SIM card. So normal na po na SIM card dyan. And then antayin mo na magka-signal siya. Tingnan mo doon sa taas. Yan, nagka-signal na po siya. So pindutin mo yung call, yung green. Ganyan lang mga katiktik. At pindutin mo to, yung naglo-loading. So nakalagay error, could not find location. So ang gagawin natin dyan mga katiktik is ibaback lang natin. Yan, back. Yan, back mo lang mga katiktik. Yan, wala na tayong ma-delete. Isang back. At makita mo to, slide down lang. Slide down, and then pindutin mo tong settings sa taas. Ayan, so pumapasok na po tayo sa settings. Siyempre pag nakapasok na tayo sa settings, punta lang tayo dito sa additional settings. Tapos puntahan mo dito mga katik, hanapin mong accessibility, and then accessibility menu, turn on, and then magkaroon ka dito ng parang kulay dilaw, ayun o, ng tao. Ibabak lang natin yan. Tapos dahil pagpunta natin sa additional settings, wala tayong nakikitang second space. So ibang tricks ang ating gagawin dahil wala yung second space. Dati merong second space sa una kong tutorial pero ibang phone yun. Ito ay 13C, Redmi 13C po ito mga katiktik, kaya iba, wala siyang second space. So yun o, Redmi 13C at Android 14 na po ito mga katiktik. Ayan, so i-back lang natin. Ang gagawin lang natin mga katiktik, dahil walang second space, punta tayo dito sa Google, itap natin yung Google na yan, and then itong question mark, and then dito mga katiktik, type mo lang yung delete. Yan, delete. Dito sa may search help, yan, i-type mo lang yung delete at may makita ka dyan ito, delete. Type mo lang delete, yan, delete, 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 delete. Ito mga katiktik, delete or unusable apps, yun yung i-tap mo. At saka yung pinakatauna, yun i-tap mo. Tapos dito share article, yung tatlong tuldok, share article. At hahanapin mo lang dito mga katiktik ang share me. Ayan, itatap mo lang yung share me, next. Ganon lang ka mga katiktik, kabilis sundan ng ating tutorial sa ngayon. So matagal to mga katiktik dahil kakaiba yung na-encounter natin. At sureball po ako na kapag nasundan nyo ito is madali na lang sa inyo mga katiktik. Kumbaga memorize nyo na. Ayan, pagka na-open na natin yung share me, kailangan pala natin ng iba pang Android phone. So dito sa Android phone, pumunta ka lang sa Google Play Store at i-install ang share me na application. Ayan, share me. Ayan, na-install na po sa akin kaya open ang nakalagay. Ayan, so i-agree lang natin yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga katiktik. Join, thanks, next. Tapos may kailangan tayong i-on, yan, allow, para gumagana ang ating share me na app. Allow lang natin. Yan, pag gumana na mga katiktik, balik ka doon sa Google Play Store at i-install mo din ang Activity Launcher. Yan, install Activity Launcher. Ayan, so naka-open na sa akin kasi naka-install na yan mga katiktik. Pagkatapos mo ma-install yan, balik ka dito sa app mo na share me. Ayan, pindutin mo yung receive. Ayan, receive.
Ayan, connect na po siya mga katiktik kasi nag-pop up po dito sa kabila. Pwede mo pindutin ang connect. Pero pag hindi, i-scan mo lang yung QR kasi naka-waiting naman yung ating iba-bypass na phone. So dito sa kabila, pindutin mo yung share more files and then punta ka sa application at piliin mo yung activity launcher and then share. So kung makita mo dito sa kabila, meron na yung tayong activity launcher. I-tap mo lang para ma-install and then run. Di ba? Okay natin mga katiktik para tumakbo ang activity launcher natin. So ganun lang, antay-antay lang din tayo pag may time. Hindi tayo nagmamadali, di ba? Hindi tayo nagmamadali kaya hantay-hantay din tayo pag mag-time. Pero kung bago ka lang dito sa aking channel, no, baka magustuhan mong i-subscribe at syempre, mamaya i-like mo na din kung nakatulong itong video sa inyo. Pero kung wala, ay wag na. Wag na, just hanap ng ibang video mga katiktik na makatulong sa inyo. Ayan, Android setup. Piliin mo lang Android setup at ito, yung walang icon, yung trampoline, walang icon na settings, yan yung itatap mo. And then finish Redmi setup 13C, Redmi 13C. So dito mga katiktik, i-connect mo siya sa Wi-Fi. Ayan hindi siya gagana mga katiktik yung tawag nito, yung Google Assistant. Yan, hindi po siya nagpa-function. Kahit anong yaw-yaw mo dyan na go to settings, open application, ganon, hindi po siya gumagana. Kaya dapat i-connect natin siya sa ating Wi-Fi. So i-check ko muna yung SIM card dahil hindi na natin kailangan ito mga katiktik. Ayan, so hindi na natin kailangan ng SIM card, so wala nang kailangang ilagay dyan. So kaya ko din disconnect at kinancel ko yung ShareMe para bumalik siya doon sa ating pag-connect sa Wi-Fi. Kasi nakakonect siya nung nag-transfer tayo, nakakonect siya doon sa sa ating cellphone. Ayan. So pumasok na sa settings, ginamitan natin ng Google Assistant at sinabihan nating open settings, kaya napunta tayo dito sa settings. Balik tayo dito sa Google. Balik tayo sa Google kasi may kailangan tayong gawin. Ayan. Balik tayo dito. Ayan. Hindi kasi tayo nakapasok mga katiktik, kaya kailangan natin ulitin ang ating ginawa kanina. Next. Yan. Kuhanin mo ulit yung isa mong cellphone, yung ginagamit mo kanina. Ayan, tapos pindutin mo din yung receive. Ulitin lang natin yung ginagawa natin para makapunta tayo sa ating activity launcher. Yan, i-scan lang natin. Ayan. Yan sinasabi ko, pag di mag-pop up doon, i-scan nyo lang mga katiktik. Ayan, tapos share more files. Ito sa kabila, share more files. Kasi hindi na natin makita yung tinransfer natin kanina na activity launcher. Share more files lang natin, punta tayo sa apps, and then piliin mo yung activity launcher, yung in-install mo kanina sa Google Play Store. And then pag na-transfer, tap mo lang ulit yung run, and then scan. Ay scroll down mo lang mga katiktik, meron kang makita ditong mga Android na logo. Ayan ubusin mo yan hanggang sa baba. Sa baba pa niyan mga katiktik. At yun, natapos na magbilang ka ng 1, 2, 3. Yung pangatlo pindutin mo. Ayan, tapos bilang ka pa ulit. 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat pindutin mo rin. So pag napindot mo na yan mga katiktik, balik ka doon sa taas, yung una nating pinindot. So dapat 3 and 4 mapindot mo mga katiktik. So balikan mo dito sa taas, yung pinakauna nating pinindot, yung walang setting na icon. Ayan, ito yun, yung trampoline. May babasa kayo na trampoline. Ayan, itap mo lang yan. Yon, tapos start. Tapos skip mo lang mga katiktik. So dahil hindi pa rin tayo nakapasok mga katiktik, ang gagawin ko muna is i-restart or i-reboot ang ating cellphone. Ayan reboot. Long press mo lang yung power switch at reboot. At siguro naman pagbukas nito, babalik ulit tayo, ulitin natin yung process. 'Di ba ang hirap ng process kapag nagma-manual bypass ka? So ganun talaga. Kailangan natin maghirap dito sa HyperOS. So sa mga susunod ko na video, susubukan ko yung medyo maiksi-iksi naman, kumbaga shortcut na way. So ito mga katiktik, hintayin natin na magbukas ang ating cellphone. Konting hintay lang kasi hindi naman tayo nagmamadali, 'di ba? So sundan nyo lang ng maigi mga katiktik para hindi kayo malito. At kung mayroon kayong tanong, pwede naman dyan mag-comment dyan sa baba. I-comment mo lang ang iyong katanungan. So libre lang ang magtanong, wala pong bayad.
Yan, tanong ka lang mga katiktik. So yun, nagbukas na ulit. So kailangan connect ulit tayo sa wifi. Yan. O connected na mga katiktik, gamit tayo Google Assistant. At pag lumabas, sabihan mo open settings ulit. Accessibility menu, pindutin mo yung Google Assistant, open settings. Pindutin mo yung mic at sabihan mo open settings. Ayan. Very nice. Ayan, so nagpunta ulit tayo sa settings, balik ka doon sa my Google. Kung ano yung ginawa natin kanina is the same lang mga katiktik. Kailangan lang natin pagtiyagaan. So yun, pindutin mo yung question mark. At itong ano mga katiktik, dito sa tatlong tuldok sa taas. Tapos share article. Tapos yung share me, pipiliin mo siyempre yung share me. Ayan, share me. Kasi dyan lang tayo makapag-transfer. Ayan, open mo ulit yung share me mo. And then connect again. Pindutin mo lang connect again. Kung hindi pa naman mga katiktik, scan mo lang ulit. Same lang process para lang mai-transfer yung ating activity launcher. So yun lang ang purpose natin dyan. Kaya gumamit tayo ng share me. So pag na-transfer ulit, pindutin mo yung run. Ayan mga katiktik ha, pindutin mo yung run. So medyo mahirap talaga ang process natin. Kaya ganon talaga pagka manual tayo. Yan, connect. Pindutin mo lang connect kapag may mag-pop up. So kung walang nag-pop up sa inyo, tutuloy naman yan. And then share more files, punta mo sa apps and then activity launcher. So ganon lang, pindutin mo yung activity launcher and then send. Tapos run, kasi na-install na natin yan kanina. So antayin natin kasi naglo-loading na naman. Siyempre hindi naman tayo nagmamadali, kaya okay lang, antay-antay lang din tayo. So again mga katiktik, nire-request ko lang sa mga natulungan, kung natulungan kayo ng video na ito, is maaari naman kayong mag-like dyan. Kahit like lang is masaya na po ang iyong katiktik. Ayan, ganyan lang kasimple. Kasimple mga katiktik. Siyempre antay-antay din tayong loading. Kaya huwag kayong magmamadali. Talagang ganito talaga ang process. Ayan, Android setup. And then pindutin mo yung walang icon na settings. So trampoline. Mabasa mo yan, trampoline yan. Pindutin mo. Tapos start. And then skip. Tapos pagdating dito mga katiktik, i-connect mo na siya sa inyong wifi. Ang wifi ko kasi dito mga katiktik is yung 1DA. Ayan, so cancel mo natin sa kabila mga katiktik. Back natin and then pindutin natin yung 1DA. Ayan, 1DA para mag-connect. So pag nag-connect yan, connected na. Ayan, papasok na po yan mga katiktik. So hindi na natin gamitin yung ano. Ayan, napindot na sabihan ko pala ng open settings. Hindi naman siya gumana mga katiktik. Antayin nyo na lang yan. Copy without cable. So nasundan nyo ba mga katiktik? Kung hindi nyo yun nasundan, i-back nyo yun mga katiktik. Ayan, kakopy. Next mo, tas copy without cable. Use Google account. Ayan mga katiktik, malapit na tayo. Ayan, next lang natin. Next. And then yan, Redmi 13C. Punta ka lang dito sa Google. Tap mo yon, set up my device. Tap mo yung Google at yung mic. At sabihin mo, set up my device. And then, get started. Getting started. Ayan, next. Tapos, copy. Tapos, i-enter mo lang dito mga katiktik yung password, yung screen lock ng iyong phone na ginagamit. So, make sure din pala mga katiktik, paalala no, na isa lang yung nakasign in dyan na Google account sa inyong luma na phone. Dahil kapag marami is, ikakopy niya lahat ng Google account dun sa kabila. Kaya, dapat isa lang. Dapat i-check nyo. Bago yung ginagamit yung phone, dapat isa lang ang gagamitin nyo mga katiktik. Ayan. So antay-antay lang tayo kay naglo-loading na po siya mga katiktik. And pag lumabas yan, pindutin mo lang yung don't copy. Yan, don't copy. Tapos naglo-loading, kunting hintay-hintay lang. And then next lang. So na-copy na po yung ating Google account no, na-copy na siya. Nakita yon, hindi tayo makaproceed dito. Isa na naman problema mga katiktik. Tapos na siya makopy pero hindi tayo makaproceed oh. Ayan oh, na-copy na pero di tayo makaproceed. So gagawin natin, sinubukan kong lagyan ng pin. Ayan, got it. Gagat it natin. 00 lang, 4 na 0. Next, 00. Yan. Next. Tapos
hindi din siya ma-next. O di ba? Isa na namang problema kasi hindi tayo maka-next. Hindi tayo maka-proceed sa ating gustong mangyari. O hindi siya maka-next. So ibaback lang natin. O ito, wala na to. Cancel na lang natin to at itabi. Ayan. Kinlose ko lahat ng recent at tinabi. So dito na lang tayo mag-focus mga katiktik. Kasi hindi talaga tayo maka-proceed. Hindi tayo maka-proceed. So ang gagawin natin dahil hindi maka-proceed, ayan wala talaga hindi tayo maback, hindi ma-proceed. So no choice kundi i-restart natin ulit or i-reboot. Pero at least na-copy na yung Google accounts. Ayan. So reboot lang natin at forward natin ng konti ang kanyang pag-reboot para di maubos masyado yung oras nyo kasi masyado nang mahaba. Ayan, pagka-reboot mo, connect mo agad sa wifi. So pag nakita mo yung connected na sa wifi, next mo lang to mga katiktik. Yan, next lang. So pinapass forward natin ng konti para hindi maubos ang oras nyo. Ayan, don't copy dito, don't copy na yung pipindutin nyo. And then ayan, account added. So yun, mayroon na nakalagay na account added. Added na po ang ating account mga katiktik. So nakita mo pagka nandito ka na sa portion na to, ay matuwa ka na mga katiktik kasi doon na yan pupunta dahil na-add na natin ang ating Google account. Ayan, skip lang natin. Ayan, leave and get reminder. So yan, antay-antay lang tayo ng konti. So medyo sa mga sumusunod hanggang dito, pa-comment naman kasi medyo na yan 16 minutes na yan. Medyo mahaba-habang minuto na yan ang nabawa sa inyo. Ayan 16 minutes. Skip lang natin. Next. Classic next. So kung mapapansin mo mga katiktik, para siyang naglo-loading. Ayan. So sinubukan ko din dito mga katiktik. Ayan, install. Ayan, preparing system. So medyo matagal kasi hindi ko in-uncheck nung una. Kaya humaba talaga tong video na to. Yung nandoon na portion mga katiktik, ayan mo, parang nag-black screen. Hayaan mo lang siya mga katiktik at ayan, lumabas ulit. Ayan, so tingnan mo, umulit. So ang gagawin nyo doon na portion mga katiktik, huwag i-install. I-uncheck nyo yon lahat para hindi na paulit-ulit. So itong nangyari sa akin, umulit kasi in-install ko yun in-install, kaya umulit, parang bumalik sa menu. Kaya ang gagawin nyo, i-uncheck nyo mga katiktik. Yan. So babalik tayo, don't copy. Babalik ulit tayo doon na portion. Pero this time mga katiktik is kailangan natin i-uncheck yung mga apps na yon para hindi na siya magaganon, parang black screen at babalik doon sa pinaka menu. Ayan, dito yun na portion mga katiktik. Pagkatapos yan, next pa, konting next pa. Yan, dito sa susunod nito, skip, agree, and pwede decline. Ayan, classic. Yan, next. So dito yun na portion. Ayan, kailangan natin i-uncheck yung mga naka-blue mga katiktik. Ayan di man masilik o di rin madisilik. So mamanual natin yan, isa-isahin natin yan pag tap. Yan check, i-uncheck natin. Kailangan walang naka-check, kailangan naka-uncheck lahat. Yon, install. Di ba ang bilis niya, di na siya naglo-loading. Ayan, so antayin lang natin mga katiktik, ilang saglit. Ayan, naglo-loading na ang ating home screen. At maraming salamat sa panonood. Naway i-like nyo ang video kapag nakatulong ito sa inyo. Maraming thank you mga katiktik. Ayun, okay na po, success na po ang ating bypass ng Redmi 13C HyperOS Android 14. So ipapakita ko lang sa inyo, i-restart ko ulit or reboot kung papasok na ba siya sa pinaka home screen diretso, hindi na ba siya babalik doon sa una. So yun, pinapakita ko sa inyo, ni-reboot ko nung pumasok na sa home screen is talagang papasok na po yan sa home screen mga katiktik. Again, this is Clarbans and this is your katiktik. Ayan mga tiktik maraming thank you sa pagsama sa akin sa 20 minutes. 19 pala, magti 20 minutes mahigit na yan mga katiktik. Maraming thank you at hanggang sa susunod ko na tutorial. Bye bye, naway natulungan kayo nito.